Mapagpalang umaga po sa tiglahat mga kapatid. Welcome back po sa aking munting channel, ang Secure Healing Island. At so kung bago pa lang po sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and huwag niyong kalimutan mag-subscribe and pakipindot na rin ang notification bell para lagi po updated sa tuwing meron pong bagong upload na video. So kumusta po yung lahat mga kapatid sa spiritual, no? Mga bro sis, at sa lahat po ng naniniwala po sa mga kagamitang pang-espiritual, no? Naway lagi po tayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. So ngayon po mga kapatid ay tatalakayin natin mga kapatid, no? Tulad po ng sabi ko po nung last na vlog ko, no? About po sa kidlat, no? Kung ano ba talaga yung tama, kung ano ba talaga yung uring na kidlat, yung dumidikit lang ba sa magnet o hindi dumidikit, para hindi po kayo magkamali, no? Kung may makuha man po kayo na kidlat, no? At matukoy po ninyo, no, na hindi lang sa namamagnet ang original na kidlat, kundi maramdaman po ninyo yung puwersa niya kung kayo po ang mismo nakakuha. So ngayon po mga kapatid, meron akong mga kidlat dito, mga tipak lang. Ito yung kidlat ko. Ayan. Ayan. Ito yung mga sinasangkap kong kapatid sa bao na walang mata, sa niyog na walang mata, sa mga garapa, sa electrum healing oil. Ito yung sinasangkap ko. Ngayon, mga kapatid, ito ay siyam na klase, no? Dahil din sa mahirap din makakuha ng buo. Minsan mga basag lang yung makuha natin, no? At minsan kumukuha din po ako, no, ng mga panangkap sa aking maestro, no? Kaya mahirapan akong maghanap ng mga buo talaga. Minsan basag kasi ang kidlat kasi mga kapatid, pag tumama yan sa niyog, hindi natin alam kung buo pa yan o wasak. Kasi sa lakas ng impact niyan, sa lakas ng impact niyan, yung mutya niyan mabibiyak talaga, no? Minsan lang yung swertihan na lang kung ang mutya ng kidlat ay makuha natin ng buo, no? Yun yung nag-survive sa pagtama pa lang niya. Kasi pagtama niyan, hindi lang isang puno ang matatamaan niyan, kundi maraming puno. Oh, may tagtatlong puno, 4 na puno, tatagos yan na tatagos. So yung mutya na yan, pag matigas yung nagbabaga yan. Nagbabaga yung bato niyan, yung mutya niyan. Pag tatama yan, doon mabibiyak yan. Kaya minsan yung mga kalaper niyan, yung mga pinagkatiwalaan talaga na makakita ng mga ganyan, minsan makakuha sila ng mga biyak na yung hindi nabuo, pero may puwersa siya, pwede siya gamitin pang sangkap, no? Minsan naman malaki, kaya yung makakuha kami ng malaki na mutya ng kidlat, hindi na namin yan makwintas kaya tinatawag namin yang universal o pangkalahatan. Kaya sinasangkap namin yan. Kaya naging ganito. Sinasangkap namin dahil sa sobrang laki. Hindi naman natin yan madadala, no? Pag ganyan kalaki, normal nga lang kaya yan yung binibiyak namin. O minsan naman makakuha kami ng mga biyak na yun, tinatago namin yan.
Kaya yun mga kapatid, pag tama niyan, hindi lang isang puno ang matamaan yan. Kaya pag nakalampas yan ng mga 3 puno, 4 na puno, biyak-biyak na yan. Bihira na lang yung kidlat, na mutya ng kidlat. Bihira na lang silang mag-survive. No? Bihira na lang silang mag-survive. Depende yan sa antas ng mutya. Depende yan. At hindi din ako naniniwala na hindi yan mabibiyak. Kasi ang kidlat, para yang salamin. Parang glass. Parang ganito. Oh. Parang ganito. Yan. Tignan nyo po yung gilid niya. Yan. Ito, mga tipak na to ha. Tignan nyo pong gilid niyan. Tignan nyo pong mabuti yung gilid niyan. No, nakakasugat siya. Para siyang salamin. No? Pagbasagin, nakakasugat. Para siyang salamin. Yan po. Para po siyang salamin. Yan. Oh. Matalim. Yan. Nakakasugat po talaga. Yan yung original na mutya ng kidlat. Para siyang salamin. Kaya yun. Kaya pag minsan hindi na tayo makakuha ng mga buo pa talaga. Kung nakikita niyo po yung mga bato na may tipak, mutya ng kidlat na may tipak, yun, kahit buo pa yun, kung may tipak man yun kunti, buo pa rin ang puwersa nun. Pero pag nahati yun, yung kalahati nun hindi mo nakita, yung kalahati lang yung nakita mo, mamimili dyan yung gabay. Kung para saan, kasi maguguluhan yung gabay eh. Halimbawa, yung isa tumalsik doon, tapos may nakakita, tapos yung isa kalahati namang katawan niya, ikaw yung nakakita. Diyan mamimili yung gabay kung sino yung pipiliin niya. No? Kaya ingatan po natin mga kapatid, kung meron man po tayong urig na mutya ng kidlat na tayo mismo yung nakakita, o kahit na hindi tayo, kahit na binili natin sa tunay talaga na kalaper niyan. No? Kasi meron talagang nagpapanggap na kahit hindi nila linya yan, gagawin nilang linya. No? Oo, naniniwala naman talaga ako na meron mga ibang mga tingero na pinagkalooban yan. Pero may isa, may tagdalawa. Kasi titignan kasi ng kidlat mga kapatid, yung ugali natin. Kung makaya ba natin kontrolin yung puwersa niya at enerhiya niya. Kasi yung mutya ng kidlat, yan yung pinakamataas na uri talaga ng mutya. Pinagkaisahan yan sa 4 na elemento: ang tubig, hangin, apoy, at lupa. May bultahe yan, kada elemento may bultahe yan. Kaya yung kidlat, yan yung pinakamalakas talaga na uri na mutya sa lahat ng mga klaseng mutya. Kaya yun. At higit sa lahat, pag makakita kayo ng mutya ng kidlat, makadama talaga kayo. Kayo talaga mismo yung makadama ng puwersa niya. Kahit hindi nyo man nakita o binili nyo man sa mga original na kalaper niyan, makadama talaga kayo. Hindi maaaring hindi. Oh. Yun yung yun yung masabi ko po sa inyo. Pag hindi mo nadama, hindi po yan mutya ng kidlat. Pero minsan din naman, kahit mutya ng kidlat na ating hinahawak, mutya na ng kidlat ang ating hinahawakan, hindi natin madama kasi sirado yung pandama natin. Sirado yung portal ng pandama natin. May tao talagang ganyan. Pero may iba naman tao na unang paghawak pa lang,
absorb na. Ramdam na yung puwersa niya at enerhiya. No? Ramdam na. Yun po yung masabi ko po sa inyo. Kasi may mga tao talagang sirado yung pandama. Kahit magkuan sila ng bao, magkuan sila ng kahit anong klase na mutya. Kasi ang una talagang kuan din dyan mga kapatid, yung puwersa talaga. Huwag tayong magbabase sa nagmamagnet. Kung hindi magmamagnet ay hindi na mutya ng kidlat. Tapos ang mutya lang ng kidlat yung namamagnet. Yan talaga yung ano, yan talaga yung kuha ng iba na ang mutya lang ng kidlat yung lang yung namamagnet. So paano ngayon? Paano kayo kung makakita ka ng dalawa tapos pareho sila? No, pareho sila pero magkakaiba yung purma, magkakaiba yung hugis. Tapos nagdadala ka ng magnet. Yan kasi yung ano, yung sa ibang bansa, yan yung kuan nila, yung patandaan nila na ano, mutya ng kidlat, yung hinawakan nila kasi namamagnet daw. Pero paano naman yung isa, pag hindi namamagnet, tapon mo na lang. Di. Diyan ka ano, diyan ka magkakamali. Kaya minsan tayong mga tao, kahit nakakita na tayo, no, akalain natin na piki yung nakita natin, no? Kasi marami talagang purma diyan. Meron pang ibang wala sa purma pero mutya siya ng kidlat, no? Kasi iba't iba yung hugis niyan, purma niyan. Iba yung antas niyan, iba yung ano niya, figuras pagkabato, figuras pagkamutya niya. Kaya yung ibang tao mahirapan talaga na makasumpong niyan. Kaya may magpi-PM sa akin, bro, paano ba makahanap niyan? Paano ba makikita yung mutya na kidlat na yan? No? Paano ba tayo makakasumpong niyan, bro? Kung sabi ko, kaloob yan. Kaloob po natin yan. Kung tayo pinagkalooban, no? Kung tayo pinagkalooban niya, makikita po natin yan. Yan po yung masabi ko po sa inyo. Wala na po kayong ibubulong na orasyon kung paano yan makikita, mga kapatid. Wala na po kayong sasampitin. Ang gagawin nyo na lang po, manalangin sa gabi, sa pagtulog, sa umaga. Yun lang, na makasumpong ka ng ganun klaseng uri ng mutya. Kasi nakadepende talaga yan sa pagkatao mo. Kung ikaw ba naman mainitin yung ulo, no? Nanaisin mo pa bang magkamutya ng kidlat? Siguro makapatay ka ng tao. Kasi yung mutya ng kidlat mainit talaga. Mabalasik yan kahit na anong uri niyan. Mabalasik yan, mga kapatid. Madali ka lang ano, madali lang mag-init yung ulo mo, mag-init yung katawan mo. Tapos hindi mo control. Diyan kasi nagbabase yung gabay kung karapat dapat ka ba talaga at ang taas. Kung karapat dapat ka ba talaga ang pagkalooban ng mutya na yan. Hindi yan basta-basta ipagkakaloob. Hindi yan basta-basta ipagkakaloob. At di rin ako maniniwala na lahat ng antingero ay mayroon yan, no? Yung iba mayroon talaga nakita, napakarami talaga, no? Maliban na lang sa sugo, yung sinugo talaga, sinugo ni Yahweh na yung linya niya, yan talaga yung linya niya, yan talaga yung linya, yung kalapir ng kidlat. Yan yung totoo, mga kapatid. Linya-linya yung mga tao, o linya-linya yung mga antingero. May linya sa paghahanap ng mga dignom. May linya sa paghahanap ng mga mutya ng suso, mutya ng ano, ulit-bangon, mutya ng mga crystallized na shell. Meron yan, linya-linya yan.
Hindi ako naniniwala na pag ang tingiro ka, lahat-lahat na lang kaya mong hanapin. 'Di ba? Oo. Kasi ako, aamin ako sa inyo mga kapatid. Ang linya ko talaga yung mga kahoy na mga panggamot lang. Yan lang yung linya ko. Kasi dito sa amin, bihira lang talaga yung mga butya. Marami dito, mga kahoy na mga panggamot, mga virtudes. Na pwedeng ipanggamot sa mga taong may sakit, mga binarang, kinulam, tinigalpo, mga palipad hangin, mga iba't ibang uri na gawa ng demonyo o mga taong marunong sa spiritual, sa kaliwa, no? Yan yung ano ko, hinahanap ko. Yan yung mga kahoy na mayroon lang kami dito, yung panghiling lang, no, yung panghiling. Bihira lang sa amin yung mga mutya, yung mga ganito, bihira lang. Kasi dito na mga kapatid, nakita man ako ng mutya ng kidlat, pang personal ko lang talaga. Isa lang yung nakita ko. Kasi ako mga kapatid, umaamin talaga ako, no? At dyan nagbabase yung espiritu, no? Dyan nagbabase yung taas, kung kaya mo talaga dalhin, no? Kaya nga hindi ka na pagkakalooban eh, 'di ba? Hindi ka na pagkakalooban ng maraming kidlat kasi sa ugali mo pa lang hindi mo kaya dalhin. Yan po yung ano, totoo dyan. No. Ito nga lang, magdala ka nito, ibaon mo lang sa katawan mo. Ito. Pag hindi mo control, madaling mag-init yung katawan mo. No. Madaling mag-init yung katawan mo. Baka ano pa, makasuntok ka pa, no? Kaya kung may pinagkalooban man ng mutya ng kidlat, una talaga ang gagawin natin, ikalma po natin yung sarili natin. Umiwas tayo sa gulo. Kasi mainit talaga yung mutya ng kidlat talaga, no? At sa kabuhayan naman, hindi naman ako naniniwala na ano, sa kabuhayan ay ano siya, parang hina yung kabuhayan mo. Sa totoo lang, malakas siya. Kasi ang mutya ng kidlat, mabilis yan. Mabilis yung ano. Kung mayroon kang dinan, mabilis. Pag mayroon kang ano, mga ganyan, mabilis lang yung ano, binta. At wala namang ginawa ang Diyos para maging yung paninda natin, yung kung halimbawa may negosyo ka, wala naman siyang ginawang mga mutya para hihina yung paninda natin. Maliban na lang kung ang mutya na dinala mo o nakita mo, hindi mo siya na cleansing. Alam niyo po yung cleansing, mga kapatid. Hindi niyo po siya nalinis, no? Kasi nasa pag-cleansing talaga yan. I-cleansing pa yan. Kaya nga pag nakita ako ng mga bato na mga kakaiba, nilalagay ko po yan sa labas. Hindi ko pinapasok ng bahay. Kasi yan yung pumipigil sa pagpapala. Yung swerte hindi makakapasok dahil sa negatibo na bato na nakita mo. Kaya nga minsan yung mga ibang antingero, minsan pitos talaga. So Bisaya, pitos ba kayong mahirap mag-income ba dahil sa mga batong napupulot nila, no? Hindi nila alam kung paano dadalhin. Kaya yung mga kuan ko, nilalabas ko yan, nililinis ko pa yan, may proseso pa ako dyan bago ko yan isangkap, para yung taong nagdadala dyan hindi mapahamak, no? Hindi ako basta-basta na pag meron ako nakita ng mga kahoy na naging bato, isasangkap ko na yan diretso. Ipuprocess ko pa yan, no? Lilinisan ko pa yan, i-cleansing ko pa yan, titignan ko pa yung antas niyan, kung saan yan pwede isangkap, titignan ko pa yan.
kung saan yan pwede ilagay. Yan po yung pagsuri ko po sa mga mutya. Kaya yun po, wag po tayong magbase lang sa dumidikit sa magnet, no? Magbase po tayo sa puwersa, no? Dahil kung itong magnet lang ang aasahan natin, kahit kailan mga kapatid, hindi po tayo makakita ng mutya ng kidlat. Yan po. Ito, sampulan ko po kayo, ha. Ito lahat mga kapatid, mutya to ng kidlat. Kaya ko po to sinangkap kasi para to sa mga gamit na kasa ko, no? Magkasa ako ng bao, garapa, sinturon, salasagan maya-maya. Yan po. Kaya ko po siya sinasangkap kasi yung mutya ng kidlat, yan yung nakapag-push ng enerhiya sa gamit. Siya yung nagdadala ng enerhiya. Kaya ang gamit hindi matatawag yung electrum kung walang mutya ng kidlat. Hindi po talaga. Bakit mo tatawagin yung electrum yung gamit mo? 'Di ba? Eh wala naman yung mutya ng kidlat. Maliban na lang kung nilagyan mo. Oh, nilagyan mo kahit isang tipak lang. Maging ganap na yan ng electrum. Kahit isang tipak lang. Oh, 'di ba? At saka yung gamit, yung panalangin, angkop, yung mayroon siyang angkop na panalangin na para diyan. Para yung mutya, yung gamit na kasa mo, full pulse na kahit anong klaseng mutya pa nilagay mo diyan, magiging kaisa siya, magiging kaisa yung enerhiya niya. Magiging voltahe siya. Yung puwersa niya mararamdaman mo. Yung voltahe. Yan po yan. Kaya nilalagyan ko siya. Kahit tatlong tipak, 4 na tipak, pwede na yan. Diba po? Kaya dito po. Ito po mga kapatid, may dala akong magnet. Yan ha. Subukan po natin ito. Asa na ba yun? Ito. Ito mga kapatid. Ito ay mutya ng kidlat din. Ha? Kahit ganito lang siya, original na mutya ng kidlat to. So mamagnetin natin. Ito sample lang to mga kapatid ha, kasi wala akong buo na may pakita. Ito. Oh. Dumidikit. 'Di ba hindi? No? Pero ang puwersa niya. Tignan na po yung puwersa niya. Wala akong ura ha. Concentrate. May puwersa siya. Kaya lang wala siyang gabay. Kasi mga tipak na lang siya, pero ang puwersa mayroon siya, no? Mayroon siya. Makakaramdam lang tayo ng puwersa, yung pintig niya at voltahe niya. Kahit tipak siya, makakaramdam tayo, diba? Kahit kayo kung bukas yung ano, bukas yung pandaman yung mga kapatid, maramdaman yung puwersa kahit katiting lang yan. O kahit katiting lang yan. Yan po mga kapatid. No? Pasok yan, dadalo yan sa katawan mo, no? So yung ginawa ko, para lang yung ano,
Kung sa tingin nyo parang nagbibiro lang ako, pero yun ang nararamdaman ko, no? Yun po. Kaya yun po yung nais kong ipakuan sa inyo. Parating yan. Hindi siya dumidikit sa magnet. Pero mutya siya ng kidlat. Oh. So, kaya tayo pag pinagkalooban tayo ng ganito, sabihin natin, dala tayo ng magnet. Hindi man dumidikit, baka hindi tumutya na kidlat, tapon ko na lang. Yun. Napakasayang po. Di ba? Napakasayang. Kahit tipak lang. Ibaon mo sa katawan mo, matibay na yan. Kasi nung unang talagang panahon mga kapatid, kahit pulbura lang, yung splinter ng mutya ng kidlat, yan lang yung dadalhin yung matatanda. Matibay na yan. Lalo na kaya yung mutya pa, tipak lang. Sapat na yan. Ha? Yan ang ngipin ko. Ha? Gumagalaw na. Gana. Yan. Hindi yan sinasadya. Yan yung puwersa niya. Pag ganon ka, yan yung mag-electrum ka pag ganyan yung ganyan yung pandama mo. Yung tinga mo manginginit. Ramdam ko. Yan. Kahit dalawa lang. Yan po yun mga kapatid. Kaya yan yung ko sa inyo para malaman nyo, no? Kahit tipak lang yan, hindi dumidikit sa magnet, diba? Pero mutya ng kidlat, yan yun. Kasi ang mutya ng kidlat mga kapatid, siyam na klase yan, no? Siyam na klase yan. Iba't iba yung purma niyan. Iba't iba yung purma. Pero maliban sa kanila, iba't iba lang yung antas nila. Pero parehas sila. Pareho silang mabalasik. Kasi pag sinasabi mong mutya ng kidlat, mayroon ka. Sinasabi mong, halimbawa, mayroon ka. Dalawa yung nakikita mo. O apat. Sasabihin mo sa isa, sa lahat ng mutya na mayroon ako, ito lang talaga yung malakas. Paano yung tatlo? Magtatampo yun, yung espiritu nun. Sabihin yun, gahamag ka. Ano sa tingin mo sa amin? Hindi kami malakas? Kasi ang espiritu ng mga kapatid, hindi yun nagpapatalo. No? Kasi pag mutya talaga kita, walang mahina dyan. Malakas talaga yan. Depende yan sa pagdadala mo. No? Kahit ilang beses mo pa yung i-absorb, hindi yan mawawala ng pwersa. Babalik at babalik yan. 5 minutes, babalik yan. 10 minutes, babalik yung pwersa niyan. Lalo na kung ngayong malakas ang hangin at saka malakas yung ulat, saka kumukulog, kumikidlat. Ikuan mo lang, isabit mo lang yan sa altar mo. Umaabsorb yan. Mula sa kalikasan natin, mula sa surroundings natin, umaabsorb niya ng voltahe. Halimbawa ngayon, hangin. Mahangin ngayon. Umaabsorb yan, umaabsorb to. Kahit ito, mga sangkap na to, umaabsorb to. Sumasagap ito ng enerhiya. Lalo na yung kumikidlat. Kasi inaabsorb niya. Kaya lumalakas siya. Kaya pag sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, pag meron kayong mutya ng kidlat, habang tinitira kayo ng kalaban, no, na nasa spiritual,
lalo yang lalakas. No? Lalo yang lalakas kasi hinihigop niya at nilulusaw niya kung ano man yung mga negatibo na tinira sa inyo, o makasagap siya ng negatibo. Kaya nga lahat ng mga gamit ko, nilagyan ko po talaga nito. Nilagyan ko po nito. Kasi pinaka-importante talaga to. No? Pinaka-importante talaga to, mga kapatid. Dahil kung wala ang mutya ng kidlat, ang gamit nating kasa, hindi yan matatawag na elektrum. No? Hindi yan matatawag na elektrum. Yan po. At saka yung panalangin at mga ura, ganun din. Yun, angkop siya. Angkop siya sa ano, sa puwersa na o karunungan na hinahawakan mo. Yun pong tandaan natin, mga kapatid. So ito, no, hindi siya dumidikit, no? Papaliwanag ko po sa inyo, pero mute siya ng kidlat. Ito naman, mga kapatid, ito mutya rin ng kidlat, pero tignan nyo, dumidikit siya sa magnet, di ba? So meaning pala, mga kapatid, ito pala itong yung una palang pinakita ko sa inyo, yun pala yung piki na mutya ng kidlat, no? Piki pa lang yun. Tapos ito pala yung original, kasi dumidikit siya sa magnet, di ba? Ito pa lang yun. No? Pero kung papakiramdaman natin, yan o. Dalo yung puwersa. Puwersa lang yung mararamdaman niya, no? Kasi wala siyang ano eh, wala siyang gabay. Kasi mga tipak na lang siya, pero ang puwersa mayroon siya. Yan po. Kaya lagi, yan po ang tatandaan natin, mga kapatid. Doon sa sinasabi ko po kanina, no? Na ito, di siya dumidikit, pero muti siya ng kidlat. Ito, dumidikit siya, pero muti siya ng kidlat, no? Pero ang point ko talaga dyan, mga kapatid, yung sa Bisaya pa, yung laktod talaga na istorya, sa puwersa po talaga tayo magbabase, no? Sa puwersa po talaga tayo magbabase. At yan po, at papaliwanag ko po sa inyo kung ang tunay lang ba na mutya ng kidlat ay yung hindi nababasag, no? Sabihin ko po sa inyo, mga kapatid, kung meron kayong mga batong itim na nakita, o saan mo ba yan nakita, no? Kasi nagkalat na talaga yan. Kasi ang akala natin, no, yung hinawakan natin, mutya na ng kidlat. Kaya suriin po natin. Marami yan sa social media, nagkalat yan. Suriin po natin mabuti. Kung yung nagbibinta pa talaga ay legit pa talaga, nakalaper, na mismo yung kaloob niya, yan talaga mismo. Yan yung ano, liwanag ko po sa inyo, mga kapatid. Diyan siya naglinya. Yan yung linya, yan yung kaloob niya, yan mismo. Yan po. Piliin po natin yung ganyan na tao. Observe muna tayo. Wag po tayong pag nakikita tayo ng mga pupurma-purma lang, may mga hugis, may mga parang purmang pangil, purmang bagang, o ano pa mang klaseng purmang silsil, ibibili na po tayo.
Wag po tayong ganyan. Obserbahan po natin yung tao. Ano ba yung mga nakakuha sa kanya, kung ano ba yung mga patunay nila. No? No? Wag po tayong mag-observe sa salita lang niya, yung sa pinagbilhan natin. Wag po tayong mag-observe sa mga tao po tayo na nakakuha sa kanya. Yan po. Yan po tayo mag-observe, mga kapatid, para maiwas po tayo sa kamalian sa pagkuha ng gamit. Sa pagkuha ng gamit. Yan po, mga kapatid. Kaya yun po yung ano. Kaya pag meron kayong bato na nakita o nabili man, anumang klase yan, kasi tayong mga tao, mga kapatid, pwede tayo magsinungaling, no? Lalo na yung mga iba talaga. Oh, pwede tayong magsinungaling kasi gusto natin kumita ng pera. Pero tanong dyan, sa taas, hindi tayo pwedeng makapagsinungaling kasi mismo siya, kita niya ano yung ginagawa natin. Kita niya kung paano tayo mag-handle ng tao, paano tayo nagsasabi sa kanya na totoo. No? Yan po. Oh. Yan po yung sabihin ko po niya. Kaya mag-ingat po kayo, mga kapatid, no? Ingat po kayo. Kasi marami talagang nagkalat ngayon. Maraming nagkalat ngayon. Huwag po tayong basta-basta na pag nakita tayo ng mutya ng kidlat, ano man yung salita ng nagbibinta, ito yung ano, ganon ganyan, ito napakalakas to. Huwag po tayong basta-basta maniwala. Oh, yung ano talaga, mga kapatid, obserbahan natin siya. Obserbahan natin yung nakakuha sa kanya, yung gamit talaga, para maiwas tayo sa pagkakamali, no? Sa pagkuha ng gamit. Kasi marami talagang nag-ano sa akin, nag-PM, ganito ganyan, bro, bakit ganito, wala akong nararamdaman sa bato na ito, ano ba ito, mutya ba ng kidlat o ano? Sabi ko, saan mo ba yan nabili, saan mo ba yan kinuha, no? Ganito ganyan, nabili ko lang, bro, nabili ko sa ganon, sabi niya ganito ganyan, wala naman pala. Yan po yung ano, point ko po dyan. Kaya ingat po tayo, mga kapatid. At saka yung bato na makukuha niyo, mga kapatid, no, kung sasabihin na hindi yan nabibiyak, hindi po yan tunay na mutya ng kidlat, no? Isa po yung batong asiro. Alam niyo po yung asiro? Pag hinahampas yan ng maso, tatalbog lang yung maso. Oh. Hindi yan basta-basta na bibiyak, no? Tatalbog lang yan. Kaya hindi yan mutya ng kilat. Isa lang po yung batong asiro. Pero may gamit yan. May gamit sa pangkabal, no? Sa kabal talaga yan. 100% yan. Pag nabasbasan yan, kahit 45 pwede sanggain, no? Pwede kang maligtas kung nabasbasan yan. Sa pagkabal yan, pwede yan, kabal. Oh, nagsasangkap din ako niyan. Sumasangkap, hindi ako tinatago, mga kapatid, yung mga ganyang klase na bato. Sinasangkap ko, pero pinipili ko muna kung dapat ba yung isangkap yung mga ganyan na klase. Kasi maraming makita yan. Mayroon sa ilog, meron yan, yung mga batong asiro, meron yan, meron maiitim talaga na akala natin mutya ng kidlat, no? Marami dyan sa ilog, makikita lang yan, makikita yan.
Sa kabal siya gamit, no? Sa kabal na ano talaga, malakas talaga yung kabal niyan pag ganyan. Kasi ang mutya talaga ng kidlat, mga kapatid, nababasag yan. Oh, kahit nga lang mahulog yan eh. Matitipak talaga yan. At pag natipak yan, maging kagaya nito, para siyang glass, para siyang salamin, matulis, nakakasugat, no? Nakakasugat to. Yan po. Kaya nga minsan pag meron tayo nakita na ano, mayroong mga mutya ng kidlat na ano, yan, pag titignan mo yung hugis, yung purma niya, kasi yung original talaga na mutya ng kidlat, mga kapatid, hindi mo yan makukuha sa machine, di ba? Hindi yan kayang gawin ng makina, no? Pwera na lang yung mga ibang mutya, no? Kagaya ng mutya ng kahoy na laging bato, pwede yan kung mayroon kang mga makina, pwede yan. Pwede mo gawin yang ano, gawin mo yang anong klase pa man, itlog. Merong mga ganyan talaga yung mga gumagawa. Oh. Meron. Kung ano pa mang klaseng ano yan. Pero yung mutya talaga ng kidlat, hindi mo magagaya yan. O kung ano yung purma niya, ano yung hugis niya, anong figura niya, hindi mo basta-basta makagaya yan. Nature talaga nila yan. Kung ano yung purma niyan, makikita ka niyan, ikaw mismo makita, o mabili mo ba yan sa legit na pinagkalooban yan, siya ba talaga yung linya yan, yung purma niyan, makikita mo talaga ganyan yung ano niya, hugis, figura, antas niya, malaman mo yan kung marunong ka magsuri, no? Kung marunong ka magsuri, at saka yung nabilhan mo, i-explain sa'yo kung paano yan, paano yan gagamitin yan. Kung marunong ka magsuri ng isang mutya ng kidlat. Ito, paliwanag ko po sa mga kapatid. Ito, mutya din ng kidlat ito. Yan. Kaya nga, siyam na klase ito eh. Pero, dumidikit sa magnet. Hindi. Kasi itong mga kapatid, ito yung mutya ng kidlat na pula. Pula yung color niya. Kaya ito, grabe ito. Napakainit nito. Ito lang. Ibaon mo na sa katawan mo. Sapat na yun. Ilagay mo sa gamit. Yan. Pula siya. Yan. Yan. Pula yung kulor niya. Ito naman yung mutya ng asugi, no? Pasensya na po kayo mga kapatid kung hindi niyo po masyadong makita kasi napakaliit na po talaga, no? Ito yung mutya ng asugi ng kidlat. Mga biyak-biyak lang to. Pero sapat na para isangkap sa gamit, para maging ganap siya ng electrum, no? Kaya lahat ng gamit ko na kasa electrum talaga yan, kasi may laman siyang mutya ng kidlat, no? Sinangkapan ko siya. Kaya ganun po siya kaimportante, ganun po ito kaimportante sa gamit. Pag wala tayong ganito, hindi siya matatawag na electrum, no? Yung gamit natin, diba? Yan po yung tandaan natin. Kaya bawat gamit, nilalagyan ko ng 3 tipak, 4. Para yung puwersa niya
maramdaman natin. Yan po ang tandaan natin mga kapatid. So yun lang po, no. Huwag po tayo magbase sa yung namamagnet lang. Yan lang po yung titignan natin para masabi natin ang hinawakan natin ay mutya ng kidlat. Diyan po tayo nagkakamali. Diyan po tayo nagkakamali. Magbase po tayo sa puwersa, sa enerhiya niya. Kung paano niya pinadama sa atin yung puwersa o voltahe, yan po yung original na mutya ng kidlat. Yan po yung mutya ng kidlat. Kasi marami yung mga nagkakamali sa pagbili, no? Maraming nagkakamali sa pagbili ng mutya ng kidlat. Sino ba namang hindi mag-aasam nito, no? 'Di ba? Ng mga antingero, sa lahat ng pinakamalakas na mutya, ito yung pinakamataas yung antas ng mutya ng kidlat. Kaya lahat ng mga antingero nag-aasam nito. Lahat tayo nag-aasam nito. Pero ito lang yung masasabi ko mga kapatid. Magbabase po yan sa ugali natin. Magbabase po na sa ugali natin kung kaya ba natin dalhin ang mutya ng kidlat. Kasi napakainit yan, no? Pag hindi natin kontrolado, malamang magkakasala po tayo, no? Sa ibang tao. Yung iba talaga na talagang makipagharapan na talaga. Kasi pag meron ka nito, wala ka ng takot mga kapatid. Yung original na mutya ng kidlat, wala ka ng takot. Magiinit yung tinga mo. Ang busis mo, lalakas yung busis mo. Lalakas yan. Mabigat yung kamao mo. Ganito yung magaganon-ganon yung ngipin mo. Gagalaw-galaw yan. Manginginig ka. Yung kalaban mo, maliit na lang sa'yo yan. Paningin. Kahit gaano pa yung kalaki sa paningin mo, maliit na lang yan sa'yo. Pag meron kang ganyan. Basta original. No? Basta original. Yun po. Yun po yung niya. Virtud niya. Kaya yung mutya ng kidlat, nagagamit yan sa pangkalahatan. Bakit ko nasasabi yun mga kapatid? Kasi pwede siyang panggamot. Pwede siyang panggamot. Ito lang. Meron kang healing oil. Meron kang kinasang gamit, healing oil. Lagyan mo nito. Mag-boost na yan. Yan na yung magdadala ng puwersa. Kagaya po nito. Ito. Yan. Ito yung electrum healing oil na kinasa ko, no? Yan. Bigyan ko po kayo ng sample yan. Kaya po siya tinatawag na electrum healing oil kasi meron siyang mutya ng kidlat. Yan po. Yan, kita niyo po yan. Yan, nilagyan ko po talaga siya. Yan. Para maging ganap siya. Maging ganap na electrum yung gamit mo. Maging ganap siya. Ito lang, dalhin na pandipinsa. Sapat na po. Sapat na po para sa atin. No? Sapat na yan. Marami na nagpapatunay nito mga kapatid. Marami na po. Sapat na po siya. Yan po yung masabi ko po sa inyo. Pag nalagyan po siya ng mutya ng kidlat. Yan.
Kaya suriin po nating mabuti, no? Suriin natin yung mabuti yung gamit na nakuha natin, no? Kung ito ba'y legit sa saan man tayo nakabili, no? Bago tayo makuha, tignan muna natin yung tao na nagbinta, yung antingero na nagbinta niyan. Tignan natin yung background niya. Tignan natin yung mga tao nakakuha sa kanya, kung ano yung mga patunay, no? Kung ano yung mga patunay sa gamit. Diyan natin masasabi na ang isang antingero ay legit talaga, no? Diyan natin masasabi sa mga taong nagpatunay sa kanyang gamit, no? Yan po yun, mga kapatid. Kasi lahat ng patunay, mga kapatid, kung ano man po yung maramdaman po natin sa gamit, hindi po yan para sa atin, no? Sa lahat po ng mga nagaanting, hindi po yan para sa atin, no? Kundi para po yan sa kapurihan niya, para po yun sa kanya. Kasi hinahayag niya yung kapangyarihan niya para yung taong makakuha ng gamit makaramdam ng puwersa. Hinahayag niya yung kapangyarihan niya para yung tao nakakuha ng gamit sumampalataya sa kanya, no? At magtitiwala sa kumakasa ng gamit. Yun po, mga kapatid. Yun po yung masabi ko po sa inyo, no? Kaya yun lamang po, no, mga kapatid, no? Sana po ay marami po kayong natutunan, no, about sa mutya ng kidlat, no? Kaya ano man po yung gawin natin, meron man tayong mutya ng kidlat, kung original ito, tandaan po natin ito, mga kapatid, ha? Kung original po ito, mga kapatid, wag po natin babasagin at ibahagi sa iba, no? Kasi yung espiritu magano yan, pipili yan kung saan siya pupunta. Nandun yung puwersa. Pero yung espiritu magpipili yan, saan ba ako pupunta nito? Dito ba ako sa nakikita o dito sa binahagian niya? Oh, yan po yun. Pipili yan, maguguluhan yung espiritu niyan, yung bantay ng mutya ng kidlat. Kaya wag po natin ibabahagi, no? Maliban na lang kung makita tayo ng kidlat na universal, yung malaki, yung hindi naman natin kaya yan dalhin. Kaya yun, pag yun ang pinatnubayan na ng taas, tsaka nag-utos na yung espiritu niyan, bantay niya, baka basagin yan, para sa lahat, para sa universal, yun yung isasangkap, yun yung ibabahagi sa pangkalahatan, sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya naging ganito na siya. Kaya pwede ko na po siyang ibabahagi sa mga kumuha sa akin ng gamit, no? Pwede ko na po siyang ilagay sa mga gamit kong kasa. So yun naman po, mga kapatid, no? Kuha niyo po sana yung sinabi ko, no? Malinaw na po yun sa inyo. Yun po yung tandaan natin. So hanggang dito na lang po ang ating, no, video. Sana po ay marami po yung natutunan sa araw na ito, sa umagang ito, no? Sana po ay parati nyo pong suportaan kahit minsan hindi po ako nakapag-upload ng gamit, no? Kasi dahil din po sa mga gampanin ko din, no? Hindi lang sa pag-spiritual, kundi sa panghanap buhay din, sa pang-araw-araw din, no? Kaya yun naman po, no? Sana po ay lagi niyo pong suportahan yung channel ko para magpatuloy po tayo sa pagtuturo, sa pagbahagi ng mga kagamitan na pang-spiritual, no? Saka yun lamang po, mga kapatid, no? Ito po ang Secure Healing Island. Yahweh bless us po sa ating lahat. Mahal ko po kayo.